pwedeng magdagdag ng charges kay Duterte. Hindi ito katulad kumaga sa atin na touch mo. Posibleng madagdagan pa ang mga kasong haharapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ito ang binigyang diin ni Assistant Counsel to ICC na si Attorney Cristina Conti matapos ilabas ng ICC ang redacted version ng document containing the charges laban sa dating Pangulo. Ngunit ayon sa abogado, depende pa rin ito sa magiging takbo ng investigasyon sa dating Pangulo. Pero tinitingnan namin, may possibility naman na, kumbaga, paunlarin pa. Depende dun sa patakbo ng investigation. Ako tingin ko nga rin, mas maganda nga na, dahil lumabas na yung buong storya Sa ngayon, crimes against humanity in the acts of murder at attempted murder pa lang ang inilalabas ng ICC laban sa former president. Ibig sabihin, hindi pa kasama sa kaso ng dating punong ehekutibo ang umano'y pagkulong, pag-torture at pag-rape na ayon kay Attorney Conti ay inaplayan ng prosecutor sa warrant of arrest ng dating Pangulo. Bukod dito, mas kaunti rin aniya ang insidente na inilagay ng prosecutor at karamihan sa mga insidente na ito ay sa Quezon City, Manila at Bulacan. Yung 49 na insidente kung saan merong parang umaabot ng 70 ba na biktima, ang lumalabas, ito ang kikilalaning biktima sa kaso against Duterte as of now. Mas maliit definitely kaysa sa libo-libo na sinasabi, pero ito ay posibleng bahagi ng approach o resulta ng approach ng prosecutor ngayon na, kumbaga, paninigurado. Sisiguraduhin namin, makukonvict namin siya sa pinakamalalakas na insidente o kaso. Samantala, nakatakda sana sa September 23 hanggang September 26, 2025 ang muling pagharap ni former President Rodrigo Duterte sa mga hukom ng ICC sa The Hague, Netherlands. Ngunit ipinagpaliban matapos humingi ang legal team ni FPRRD ng indefinite adjournment o indefinite postponement ng proceedings dahil sa kanilang pahayag na not fit to stand trial ang dating Pangulo. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni FPRRD, mayroong cognitive impairment o problema sa memorya ang dating Pangulo, bagay na hindi pinaniniwalaan ni Conti. Hanggang ngayon, hindi pa rin kami naniniwala na unfit for trial si Duterte. Buti na lang yung ICC judges, hindi rin. Nito lang last week, ang sinasabi ng kamag-anak niya, yung mga apo niya, okay po si Lolo, he is the same Lolo as we know him. There is nothing to worry about, and he is, laging ito yung term, okay. Kaya para sa amin, kanino kami maniniwala? Sa sinasabi ni Attorney Kaufman o na self-serving o sa sinasabi ng mga kapamilya na spontanyong mga statements. Jedna Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.